Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. 18 ex-Marines or 18 puppets. Huli ka ngayon, mga kababayan. Ayon po dito kay NBI Director Melvin Matibag. Oy, shoutout sa iyo, Director Melvin Matibag, ha? Talagang ginagawa nyo ang inyong mga assignment. Mga kababayan, nagtatrabaho talaga kayo. Kahit nasiraan kayo. Dahil ngayon, mga kababayan, ang pinagtatanong nyo lang daw sa kanila, oy, kakilala nyo ba kung sino yung tawag dito, mga kababayan, nagpanotaryo sa inyo? Kakilala nyo ba si Mike Defensor? At kung ano-ano pa, mga kababayan, yun lang daw ang tanong sa 18 Marines. Bakit daw hindi tinatanong yung 18 Marines, mga kababayan, tungkol doon sa mga suspect? Doon sa mga itinuturo nilang pangalan o sa mga pinangalanan nilang corrupt na politiko. Parang tanga tong mga DDS na to. 'Di ba? Binigyan, mga kababayan, ang NBI, okay, ng gawain, okay? Mga ka-GPnatics, ng ombudsman. Para imbestigahan lang, para yung identification ng 18 puppets ay makita kung ano ba ang background dito mga to, anong klaseng mga tao ba itong mga to, yun lang. Pagdating po dun sa kanilang mga pinangalanan, gawain ng yan, o kumbaga jurisdiction na ng ombudsman yan. Pero anyway, mga kababayan, hindi yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pag-booking, mga ka-GPnatics, netong si Attorney Melvin Matibag, na January pa lang daw ay hawak na ni Mike Defensor, mga kababayan, ang 18 ex-Marines na to. Kala ko ba hindi mo kilala itong mga ito? At sa bahay mo pa pala nakatuloy. Ay nako, wala talagang baho na hindi mabubunyag. Ito ang pag-usapan natin, mga kababayan. January pa lang, magkakasama na po sila. Po yung isang nandun sabi niya, lumabas sila February 23. Let's continue our discussion on the cash delivery claims of former Marines. We now have with us NBI Director Melvin Matibag. Director Matibag, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Karen, at sa milyon-milyong na tumatangkilik na yung programa. Good morning po. Salamat po. All right. So 12 of the 18 Marines have already responded to your subpoena. And did they go to the NBI directly? Ma'am, ganito po. Actually, it's 18. Una po, 16 yung dumating. Tapos on the second call po sa kanila, 18. Yung pong 12, yung po yung everybody already issued their individual statements po. Yung sa interview. But when it's time for them to sign their official statements, only 6 signed it. 12 hindi pirma. Hindi po nagpirma So yung 12. 6 lang. Sa 18, 6 lang ang pumirma ng affidavit nila. Parang ganun. Opo, kasi ang naririnig ko, ang sabi sa akin ng mga ahente po natin, nung pipirmahan na nung iba, nung 12, si Attorney Balicod, the lawyer who represented them, objected because he wants to review the statements. Okay. Pero yung the statements na binasa na when they're about to sign, yung 6, nakapag-sign na. Kasi ang nangyari po dyan, they were interviewed separately, iba-ibang table yan. So we advised them na dapat marami sana yung lawyer. Kasi po, if they want to be represented by lawyer, dapat mag-avail sila ng iba pang lawyers. But Ikaw naman na attorney, oh. Alam mo, ang naisip ko dyan, attorney, ganito lang yan. Simple lang. Hindi totoo, mga kababayan, ha. Hindi, ganito. Alam mo kung bakit? Kung bakit isa lang yung lawyer ng 18? Si attorney Baligod lang, mga kababayan. Syempre nga naman, kapag mag-hire sila ng individual lawyer, mga kababayan,
eh baka mamaya singilin sila ng mga yan. 'Di ba? Kapag siningil sila mga yan, mga ka-GP Natics, magkano pala acceptance fee, magkano yung mga pagharap sa mga hearing, aba may mga bayad pa yan, 'di ba? O doon sa pagsagot, may mga bayad pa yan. Mga kababayan, ngayon, syempre kung totoo yung sinasabi diyan na sila ay tumanggap ng magkano? 5 million ba 'yon? Mga kababayan each. 5 million each yung 18 puppets. Oh. Yung 5 million na yan mauubos. 'Di ba? Eh di mga kababayan, parang sinabi na nila, teka lang. Nakakapaghinayang. Nagmumukha na nga kaming tanga. Tapos, ang mangyayari pa, mauubos lang na parang bula ang mga pinaghirapan namin sa pagsisinungaling. So ngayon, mag-taste na lang kami kay Atty. Baligod, sabihin nila. Kasi sabi ni Atty. Baligod, pro bono daw eh. Pro bono. Puro abono daw siya. Oh. Totoo ba yun? Naniniwala kayo na pro bono lang sila mga kababayan? Baka iba nagbayad. Iba ang nag-abono. Diba? Oh. Attorney Baligod, sabi niya, kaya niya. They represent yung 18. So that's what we did. In the entire proceedings, Ma'am Karen, I have to mention it on the onset na yun pong interview nila is fully recorded with their consent. So ibig sabihin po, naka-record naman po yan for the purposes po ng documentation, and eventually, alam na po natin, meron laging he said, she said na nangyayari. So pagka po tiningnan yung records nung interview, nandoon po, and that was reflected, reduced into writing, na yun po dapat yung pipirmahan nila na salaysay po nila na binigay. Okay. Now, may value ba ang testimonya o aligasyon na hindi pinirmahan ng isang testigo? Halimbawa, yung right now, yung 12 na hindi pumirma, would you consider, how would you weigh that testimony if they did not sign it? Well, sabi ko nga po kanina, may recording, so that is a voluntary statement. Wala namang pilitan at takutan na nangyari. So once it's presented to any... Di sila pwede magsinungaling, ha? May video at the same time, mga kababayan, redacted lang from their statement yung kanilang mga isinulat doon sa kanilang mga sinumpang salaysay. agency like halimbawa sa Office of the Prosecutor, sa Korte, I think it's the court who will decide what is the probative value ng mga statements po nila. Siyempre po, kung pinirmahan na, mas matibay na po yun. Ay, Kasi oo. nakalagay doon, voluntaryo na sila Agree. sumagot sa mga katanungan at binigay sa kanila kung ano yung dapat nilang mga karapatan sa panahon ng pagtatanong po sa kanila. At pinirmahan. Pinirmahan po. So, Ma'am yung mga Pea Apolinario. pinirmahan po, yun, medyo mas mataas na po. Yung pag sinabi mo yung weight of evidence, mas mataas na po yung may pirma dahil voluntary. Kasi ang magiging tanong pa naman po sa korte niyan or sa office ng prosecutor, pag tinanong, pinilit ka ba rito, pinirmahan ka, ano bang circumstances surrounding dito. Kaya naman po, naririnig ko sa social media, sa mga ibang interview nila, Atty. Baligod, meron silang mga paliwanag na sinasabi, yun po, ang mag-a-assess na po nun, kung saan po namin ipipresenta yung naging findings po ng National Bureau of Investigation. Okay. So just to clarify, the 18 Marines aren't under your custody. They are... Palagay ko kaya hindi bukod sa gustong punitin ni Atty. Baligod dahil mali-mali nga yung siguro yung mga isinagot ng 18 puppets doon, mga kababayan. I mean kasi 6 lang yung pumirma, 'di ba? Yung 12 ay hindi. So ngayon mga kababayan, siguro natatakot yung 12 na pumirma kasi nga pag ito ay permado, mga kababayan, hindi mo na pwedeng bawiin 'yon. 'Di ba? Ibig sabihin, nanumpa ka, ang mga nakasulat doon ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Kapag mali-mali yon mga ka-GP Natics, sigurado may kaakibat na parusa yon. 'Di ba? Another kaso na naman pag nagkataon. Kaya nung yung 6, sabi ni Atty. Baligod, teka lang, hugutin natin 'yan. Reviewin ko muna, under review. Ayaw niya, pupunitin ko yan. Tama ito, no? They are... Sino nag-aalaga sa kanila, sir? It's Atty. Baligod. They are not under custody. In fact,
Yes, opo. Magkakasama po sila. In fact, doon sa isa pa sa mga na-interview, sinabi nga, they were being housed sa isang safe house dyan sa White Plains. Uy, mga kababayan, they were being housed. Ha? Sa White Plains. Again, mga kababayan, ang 18 puppets na ito, tandaan po natin how they could afford, mga kababayan, na tumira sa isang talagang big time, no? White Plains. Doon daw sila itinira. Doon sila ibinahay, mga ka-GPnatics. Alam naman natin tong 18 Marines na to. Kung naalala nyo yung isang Marines na nagsalita, sabi niya ganon, humihingi kami ng tulong sa Armed Forces of the Philippines dahil nagkaroon ng flood control issues ay nawalan kami ng trabaho. Imbis na may trabaho kami ngayon, naghihirap na kami at ang pamilya namin wala na kaming may pakain. Sabi niya ganun. Sa madaling salita, mga kababayan, etong mga to ngayon ay mga broke. 'Di ba? Kasing broke ng inyong abang lingkod. Oo. Walang kapera-pera. Pero tumira magkakasama sa White Plains. Ang tanong, GB, sino ang nagbahay sa kanila? Sino ang nagpatira sa kanila sa White Plains? Mga kababayan, bahala na kayo sumagot dyan. And when we check kung yung, yung bahay ng White Plains, alam na po namin kung sino may-ari. Sino yun? Sino yung bahay sa White Plains? Oo. Si Mike, is it Mike Defensor? Dapat tinanong niyo po kanina. Loko-loko rin na si Melvin Matibag, no? Mga ka-GPnatics, loko-loko rin Dapat tinanong niyo po, kasi merong interview si Mike Defensor at si mga kababayan kay Karen Davila right before this interview. So, nauna si Mike Defensor, hindi niya kasi tinanong, 'di ba? Kaya kita nyo, mga ka-GPnatics, umamin naman talaga si Mike Defensor, sinabi niya gano'n, na tumutulong siya doon sa 18 puppet, 'di ba? Nung una, tinatanggi niya yan, wala daw siyang kinalaman, hindi raw niya kakilala, di pa raw sila nag-uusap. Ngayon, lumabas na yung totoo. Sabi kanina, January pa lang, mga kababayan, magkakasama na sila doon sa White Plains. So, imposible naman na sila yung makapagbayad nun, yung 18 puppets. Wala nga sila mga pera di, alam nyo na kung sino. Kasi ang kinlaim lang niya is transportation. Well, meron po kaming report. We just have yet to validate kung kanino talaga nakarehistro po. 18 buraot na lang. Ano po? Mami Z! Pero do you know who? Yes, we have given the information. We just like to be 100% certain. Ayun, maganda rin yung sagot ni Attorney Melvin Matibag. Sabi niya, ayoko munang pangalanan ngayon. Gusto muna namin na masiguro ng 100%, 'di ba? 100% certain, mga kababayan, kung kanino talaga yung bahay na 'yon. Kasi nga, syempre, baka masunog 'di ba? Pero alam naman natin, mga ka-GPnatics, nandyan lang 'yan. Hindi nalalayo 'yan. Wag na kayong lumayo, nandyan lang 'yan. Sabi nga, mga kababayan ni Ping Lacson, pero ito, ibang usapan naman 'to, 'di ba? Sabi niya gano'n, coconut doesn't fall far from coconut tree. Pero iba to. Dinidikit lang natin ng konti. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Mga kababayan, hindi nalalayo yan. Yung bahay na yon. Okay, Pero doon sa isa sa mga Marines po yon na sinabi na doon sila at sila kakasama nung January pa po. Now, does it affect the credibility of the 18 Marines hypothetically if, let's say, they are being housed by either Mike Defensor or anybody in that political sector? Does that affect the credibility or the truth Mamaya ba? of the allegations? Kasi syempre, kung mga ex-Marines to, mga walang pera din yan. I mean, alam mo naman, Napaka-harsh mo naman. Ex-Marines to, wala ding pera yung mga yan. Mga kababayan, oo nga naman kasi. Bakit kanyo, mga ka-GPnatics, mga jobless to mga to, di ba? Mga jobless to. Ano to? Ang tawag,
tawag ko nga dito sa mga mga kababayan, kung sa Chinese drama lang to, mga preloader. Preloader. Oh, 'di ba? Mga preloader. Yan lang yung gawain nila. Oh, kung sino meron, diyan tayo didikit pagkakakitaan yan eh. Kwento ng testigo sa Pilipinas. Oo. Kailangan ang testigo sa Pilipinas inaalagaan dahil alam mo yun, Parang sa Manaway po, ganun, ano po. yeah, Yun po yung- regardless of the issue, ha? I mean, in my 32 years as a journalist, ang testigo sa Pilipinas, lumalakas ang loob. Kapag alam niya kahit papaano, alam mo yun, hindi siya mamamatay, protect. 300,000 per month ang ang upa. Pero pa syempre pag merong nag-housekeep sa kanila, 'di ba? Pero pag may nagbahay sa kanila doon, libre na 'yon, 'di ba? Oh. Tado siya, it's Ano naman po yun? practical. Well, Does tama it naman po matter? yun. Kahit po sa fault ng government, meron po tinatawag na witness protection program eh. Yun po yung legal na pamamaraan. Correct. Ngayon po, yung sinasabi nyo, tinatanong nyo kung naapektuhan yung kanila pong credibility, doon na nga po natin tinitingnan. Kaya po tinatanong, kailan pa ba to? Kailan kayo magkakasama? Yung pong sinasabi kanina ni former Congressman Mike Defensor, pag pumunta ka sa piskalya, tinapatawag agad. Hindi po totoo yun. Alam nyo naman po yan, lahat tayo nagkaso eh. Pag nagkaso ka, ikaw muna unang tinatanong, ano ba yung reklamo mo? At tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Yun Yeah, po yung yeah. dapat tandaan dyan. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Pinabanggit niya halimbawa si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po base doon sa Marlene. interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ang sinasabi lang po palagi, sa bahay nito, sa opisina nito, nakita namin binilang yung pera, naghatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Yan ang mahirap, mga kababayan. 'Di ba? Sabi nila may personal recollection pero walang masabing date. Kahit rough estimated date lang eh. Oh, Diyos ko. Kaya po, meron po mga katanungan and we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwedeng i-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor, tira siya ng tira. May mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinahil kahit isang kaso sa mga inakusahan niya magnanakaw? Aray ko. Napakadiretsyahang tao naman ito. Mahirap to makatapat. Mahirap ito makalaban. Mga walang sinasantoy. Talagang diretsahan eh. Diba? Oo nga naman, Mike, Defensor. Para paniwalaan ka. Diba? Marami kang binibintang. Marami kang inaakusahan. Doon ba sa mga inakusahan mo, meron ka bang kinasuhan? Wala. Okay? Ibig sabihin lang noon, mga ka-GPnatics, naniniwala ka na yung iyong mismong katibayan, yung iyong mga hinala, okay? Hindi tatayo yan sa korte. 'Di ba? Parang pagtatawanan ka lang ng korte. Kaya ngayon, dahil alam mong hindi tatayo yan sa korte, dahil nga, sabi ni Melvin Matibag, wala silang mga date specific. Diba? Hindi sila certain kung kailan nangyari. Saan ba talaga yon? Nakausap ba nila yung tao? Hindi. Puro nakita lang nila. So, hindi tatayo yun sa korte. Mga kababayan. Ang mangyayari dyan, lalabas lang yon, nakatawa-tawa pagdating po doon sa korte. Pagtatawanan lang siya ng mga presiding judge doon. Kaya ngayon, ang gagawin netong si Mike Defensor, di naman tayo papakinggan yan sa korte eh. Wala naman mangyayari sa atin dyan eh. Dito na lang tayo sa social media. Utuin natin yung mga taong mga uto-uto, kagaya ng mga DDS, para sila na magkalat ng mag-share sa ating mga ipinapakalat. Sa lahat ng ating fake news, ganon. Dahil hindi kayang tumayo, patayuin na lang natin sa social media. Manira tayo ng manira. Meron na po ba kayong narinig? That is hindi man po obligasyon nating lahat na Pilipino
But we are duty-bound as a Filipino Correct. under the law, under the Constitution, under the revised penal code or under the anti-graft and corrupt practices law na kung tayo magsuplong. Ma'am Debbie magpapasok Pardo. sa mga taong alam natin na gumawa ng pagkakasala. Kami po dito sa National Ma'am Bureau of Emily. Investigation, kahit sino pong pumunta rito, we will treat them equally. Dinala po Okay. Now, Yes, ma'am. now, let's speak, let's be specific. Maganda yung sinabi nyo kanina eh. So, sa mga nabasa po ninyo na testimonya, no, yung allegedly pagbibigay ng pera, pagde-deliver thrice a week, allegedly sa mga bahay ni former Speaker Romualdez, not one of them said in the testimony, they gave it directly to the speaker. But did they name a specific person that could have been an aide, for example? May tao bang binanggit sa testimonya na tumanggap? Yes, meron po. May mga nabanggit yung sila Mark, sila Justin, nasabi sila yung pumasok, sila yung nagdala. So, But they just- may family So, names ba they ang mga also- to? Ano I po? mean, is there, at one point, ito yung tanong ko, so they named a Mark, a Justin. Sino ang magpapatunay na may kaugnayan yun sa speaker? At Kailangan po papatawag natin nyo ba? silang tawag. Papatawag nyo ba yung Mark at Justin? Or how does this work? Ama po, pagkatapos po naming mabalidate kung ang kanilang testimonya o pagtuturo sa mga tao ay talaga namang meron pong basihan, ebidensya, papatawag po natin. Katunayan po, ma'am, yung pinangalanan po nila na air taxi, kagaya po nun, we sent as a pinadusis tecum. Nagpadala ng kasagutan sa amin that never in their logbook or Okay. Ibig sabihin dito ni Attorney Melvin Matibag, sa lahat ng mga testamento nila or mga sinumpang sila isa, nakasulat doon, mga kababayan, bini-verify ng NBI if this is true or not. Ngayon, mga kababayan, dahil nga sinasabi nila they were deliver a lot of money, 'di ba? In a different congressman, including dito kay Speaker Martin and the President, mga kababayan. Ngayon, syempre ang NBI nag-verify. Ano yung nakita nila? Sabi nyo, ganito, nag-deliver kayo. Gamit nyo ang eroplano. Okay? Gamit nyo yung ganito. Gamit nyo yung ganyan. Now, when the NBI verified things, mga kababayan, they found out that there were no such logs. You know? Wala pong logs na magkasama doon si Saldico at kahit sino man dito sa 18 Marines or 18 puppets. No? So, mga kababayan, sino ang maniniwala doon? Anong paniniwalaan mo? Ang tanong, meron daw bang pagkakataon? Sabi ni Karen Davila, meron bang instant na or instances na hindi ito inilalag, mga kababayan, ng sinasakyan nila, ng air taxi? Ito ang sagot. their log na nagkasama sa flight si si Sergeant Sergeant Bolte at saka Sergeant Tube at saka si Saldico. Ebidensya po yun. But then why would they admit? I mean, yan din ang tanong ko. If you were a company like Air Taxi, I mean, why would you admit to something like that too? On record po yan, ma'am, kasi po may protocol po ang Civil Aeronautics Board at ang Manila International Airport Authority. If you recall, ma'am, I worked in the Manila International Airport Authority before as general manager. Wala pong tumitake of lumalanding kahit chopper lang dyan na wala pong mga pangalan ng pasahero. Meaning to say, there was no chance, mga kababayan, na hindi pwedeng ilag, okay, ng air taxi yung mga nagti-take off. Bakit walang nakalags doon? Therefore, wala ding nangyari. Ghost. Lahat po yan inilalag po. And other than that, meron din po kami mga binanggit nilang lugar na pinuntahan nila ng mga private villages. We also issued sa pinadusis tecum kung merong mga ganitong pangyayari. It was not confirmed. Wala pong ganun na sinasabi. So, mas marami pong doubts. That's why sinabi ko po kanina, hindi ko po papayagan yung ahensya. Nagagamitin yung mga nagrireklamo na kami ang maghanap ng ebidensya na ganyan. Kasi kami naman po yung hahabulin.
kami naman ang mananagot. Pero Yung hindi ba trabaho ng NBI maghanap ng ebidensya? I mean, I'm curious. It's like the FBI, right? The FBI is proactive in looking for evidence once they feel that a certain individual is committing a crime. Yes, Right? ma'am. We've seen it in so many documentaries. Hindi niyo ba trabaho yon? Yes, ma'am. Trabaho po. Kaya nga po nag-issue kami ng sabina. Pero ang sinasabi ko po rito, taliwas sa sinasabi po nila Attorney Balikod at former Congressman Mike Defensor na dapat ipatawag namin kaagad yung mga tao na binabanggit. But in order to reach point 10, we must start from point 1. Sila po yung nagreklamo, sino po yung una nating tatanungin. Correct. Pinangungunahan na po nila yung ebidensya, pinanunuhan na nila yung ahensya. Kaya nagkakaroon po tuloy na pag-iisip yung mga tao, nagkakaroon na ng mga konklusyon na ganito yung nangyari nang hindi pa po tapos ang investigasyon. At saka matindi pa dito, mga kababayan, mas parang mas matapang pa sila sa NBI. Remember what Attorney Topacio did, mga kababayan, nung sila po ay iniimbestigahan na parang pinoprovoke niya yung investigador, di ba? Sinisigaw-sigawan niya. Ngayon lang ata ako nakakita ng mga nagrereklamo, pumunta doon, humingi ng tulong, pero mas matapang pa at parang gusto nila, sila yung mag-preside at sila yung mga kababayan magdala ng tempo ng pagtatanong, di ba? Yung gusto nila, ang gusto masunod. Ang titindi. Mga ka-GP Natics again, NBI was just deputized by the Ombudsman para i-identify po, mga kababayan, yung pagkakilanlan ng 18 puppets, at the same time, yung kanilang credibility, kung itong mga ito, totoo ba yung kanilang mga pinagsasabi. But then again, about those people na pinagbibintangan, pinangalanan, mga kababayan, it's up to the Ombudsman how to deal with. Okay? Sa kanila na yon, 40 nila yon. Yun talaga yon, kasi para hindi magkaroon ng overlapping at hindi magkaroon ng tinatawag natin na sabay-sabay na pag-iimbestiga, 'di ba, mga ka-GP Natics? Kumbaga, especially for you, ganun, hati-hati ng trabaho, mga ka-GP Natics. Grabe. Thank you so much, Mama Press World, sa pag-share ng blessings. Mimi, shoutout ka GP, taga San Pedro si Attorney Matibag, matulungin sa constituents niya. San Pedro, Laguna. Mabuti nga, mga kababayan, umalis siya sa PDP. 'Di ba? Kasi kung PDP pa rin si Attorney Matibag, I doubt, mga ka-GP Natics, na makakapagsalita siya ng ganito. Ibig sabihin, pag wala ka na sa kampo ng mga Duterte, wala ka na sa circle nila, kaya mo na magsalita. Pero pag nandun ka pa, bobo ka pa rin. Kahit sa mga entrance pa lang ng hangar ng mga private plane, ang guards nagbablatter yan. Kahit kami sa airport, police at SOP na yan. Kung government officials dadaan sa pwesto, papasok sa tarmac, pati staff nila. Kita nyo? Mga ka-GP Natics, yun yung SOP. Talaga. Kasi mga ka-GP Natics, kung hindi po yan ilalogs, okay, ganito yan. Kapag may nangyaring insidente, sabihin natin disgrasya sa himpapawid, okay, mga kababayan, kung walang logs yan at may insidenteng nangyari sa himpapawid, sino ang sisisihin? Of course, yung mga nasa airport. 'Di ba? Yung mga tao, mga kababayan na namamahala doon, bakit wala kaming nakikita dito ng mga logs? Pero nakaalis ito, pero nakapag-flight ito, pero nakapag-take off ito. 'Di ba? So sila ang masisisi. Paano nangyari na wala kayong logs tapos nakapag-take off ito? Ngayon, mayroong kunwari namatay yung mga sakay, namatay yung piloto. Mga kababayan, magkakaimpitan ngayon. So, ang SOP kailangan kahit sino, government official man yan, may special tawag dito, mga kababayan, kung meron mang special na kung anong special yan na gagawin, kailangan ilag mo pa rin yan. Kahit sino, walang pipiliin, wala dapat exempted. 'Di ba? Hi Ma'am Sally Rugay, thank you.
Hello sa inyo dyan sa Saudi. Okay? So, ayan, mga ka-GPnatics ha. Dyan pa lang, inamin na. Ay, hindi pa. Meron pa pala. May karugtong pa yan. Wait lang. Sabi ninyo yung 6 na ex-Marines, they signed an affidavit. So their testimony has more weight. Ma'am LB Sumera. Just generally to, no, yung 6 na ex-Marines, ano ang naging center ng affidavits nila? Kasi tatlo binanggit ni Mike Defensor, di ba? May Luistro, na nabigyan ng pera, may Trillanes, nabigyan ng allegedly ng pera, at itong mga Martin Romualdez, etc., etc. Hi, Ma'am Cindy Coser. So, yung 6 na pumirma, ano po yun? Ano yung center ng affidavit? Alam niyo po, ang tinanong namin sa kanila kung ano yung mga partisipasyon po nila, isa-isa doon. So doon po sa 6, sa totoo, I'll be very honest with you, Ma'am Karim, pinafinalize po namin yung buong report. Kabuuan na po nung 18 po. So isa-separate po namin, ito yung pumirma, ito yung hindi pumirma, at kung ano yung participation. Ang ginawa po kasi namin yan, yung affidavit consists of 36 pages, kasama na yung annexes, yung joint affidavit Kidnapping po nila, nabanggit mo, Coach, yung- hiniwalay po namin. At tinanong namin, ano yung participation mo dito? Saan ka rito? So ano yung recollection mo? So doon po, nang lumalabas po talaga, based po doon sa joint affidavit at sa mga personal salaysay nila, wala pong personal encounter doon sa mga inaakusahan nila. Except that lagi nga nila binabanggit, parang may conduit, may dinadaanan po na ganito. At sinasabi nila, ito bahay ni ganito, bahay ni ganyan. Pero never the time that it was established na nung dumating doon, nandoon yung mga taong pinaparatangan po nila. Aray ko, mga kababayan. So, mahirap yun. Kailangan na matuntun pa yung mga layer-layer kapag nagkataon, di ba? Yan ang hahanapin kasi kailangan nandun yung mga taong pinaparatangan mo. Otherwise, mga ka-GPnatics, yan ay conclusion mo pa rin, di ba? Yan ay opinion mo lang. Hearsay pa rin yan. O, walang matibay na ebidensya doon. Ganun po yung nangyayari dito. Ngayon, siyempre sinasabi po nila, bakit yata parang inaangguluhan pa? Narinig ko po mismo kay Atty. Balicod na sinasabi destabilizer sila. Wala naman po kaming sinabi na destabilizer sila. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Yun daw ay report from the higher ups na siya ay tutukuyin ng stabilizer. Pero hindi po maaalis. Kayo na nga po nagsabi, trabaho ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa kabuuan. Tinitingnan po namin kailan kayo nagkasama-sama. Lumalabas, January pa lang, magkakasama na po sila. Yun po yung isang nandun sabi nila. Lumabas sila February 23. Aray. Oh. Ayan yung sinasabi nyo na hindi nag-iimbestiga ang NBI. Sa katuturo nyo, sa kapipilit nyo na magtrabaho ang NBI, bakit ganito wala kayong napapanagot, bakit hindi nyo imbestigahan yung mga pinagbibintangan. Again, mga kababayan, sabi ni Attorney Matibag, kung sino yung nag-aakusa, no, dapat nandoon sa kanya yung burden of proof. Now, mga kababayan, dahil kami ay dineputize ng ombudsman, at tingnan namin kung ano ba yung background ng mga taong to. Kailan ba sila nagkakilala? Kailan ba sila nagsama-sama? And they found out, mga kababayan, na January pa lang daw magkakasama na itong mga to. Doon sa bahay, mansyon sa White Plains, mga ka-GPnatics. So, ibig sabihin, January, nandun na sila, magkakasama, February lang sila lumabas. Isang buwan. Mahigit, mga ka-GPnatics. Isang buwan mahigit bago sila lumabas. Ano ang ginawa nila doon? Yun ang tanong. Ano ang ginawa nyo doon? Nag-jack and poy? Bakit isang taon, bakit isang buwan mahigit bago kayo lumabas? Ano ba to, mga kababayan? Kayo ba ay nag-practice muna? Araw-araw may briefing? Pinag-aralan nyo muna? Diba? Pinatapos nyo muna yung mangyayari o pinakiramdaman nyo muna yung ICC? Pinakiramdaman nyo muna yung impeachment trial ni Sara Duterte bago kayo lumabas? So,
kung tayo ang tatanungin, mga kababayan, it is not a coincident, 'di ba? Hindi ito nangyari lang ng ganun-ganun. It appears to us na talagang ito ay pinagplanuhan, mga kababayan, para siraan yung impeachment ni Sara Duterte, para siraan yung ICC. Ganun lang 'yon. Oh. Oh, sabi ni Touch Trek, nakakalungkot dahil sa pera, sisira ka ng bansa dahil sa kasinungalingan. Sabi nga nila money is the root of evil, di ba? Oh. Baka naglaro sila ng piko. Hindi. Naglaro sila ng bahay-bahayan. Bahay-bahayan. At naglaro rin sila ng eskwela-eskwelahan. Nag-aral sila ng acting. Nag-aral sila ng pagsaulo ng script. Oh, 'di ba? Kaya lang mga ka-GPnatics, wala sablay. Hindi ma-memorize ng maayos. Kaya nga, nag-seminar, kaya lang, mali-mali pa rin. Yun ang pinagkaiba ng ikaw, mga kababayan, ay hindi ka nagsisinungaling, na ito ay talagang personal recollection mo. Diba? Kahit anong sabihin, kahit anong paikot-ikot sa'yo, kahit nakatulog, nakapikit, nakatuwad, talagang masasagot mo yan. Pero kapag ikaw ay nagsisinungaling at nakalimot ka, turo mo na lang sa iba. Oh, diba? Si Atty. Baligod, kinuha niya, di makasagot Sabihin ba naman paway. Sa paway daw. Practice makes perfect, kaso di na perfect. Hindi, mali sa akin yan, mga kababayan. Hindi practice makes perfect. Practice makes permanent. Magiging permanent yan sa atin kapag ito ay lagi mong pinapractice. 'Di ba? Yan ang ano ko dati, yan ang paninindigan ko dati. Kapag lagi mong ginagamit yan, ito ay magiging permanent na sa'yo. Lalabas at lalabas yan, mga kababayan. Lagi yan nagpa-process at the back of your head, tapos binubukayan ng bibig mo. Pero kapag pinapractice mo lang at nakalimutan mo, mga kababayan, dahil hindi mo ito personal recollection and personal knowledge, mawawala yan sa'yo. Oo. Plano pero puro palpak kasi puro kasinungalingan at paninira. Speaking of that, mga kababayan, dahil nga puro palpak at puro kasinungalingan,